Pagkatapos na makita ni Baphomet ang mga may pakana sa pagsabog sa minahan ay agad itong nagiganti para sa kanyang mga kasamahang nasawi. Pero dahil din sa galit na yon ay na-activate ang kanyang passive skill na outburst. Habang naka-activate ang outburst na passive skill ni Baphomet ay na-activate din ang side effect ng skill. At ito ay ang berserk kung saan hindi niya makontrol ang sarili sa pagpatay sa mga tao na siyang nakasanayan niya bilang boss ng tower. Nakita niya ang babaeng hunter na gumagalaw pa at nakuha nito ang kanyang atensyon. Akmang sasaktan niya na sana ang babaeng hunter nang may dumating na mga misteryosong mga lalaki. Nakasuot ng pormal ang mga ito. May hinahanap silang grupo ng magnanakaw na hunter pero tila iba yata ang naabutan nila. Nakita sila ni Baphomet at bigla silang inatake nito. Pero habang umatake si Baphomet ay tila may puting liwanag na nagpakita sa kanya. May maputing kamay na pamitik sa kanyang noo at pinatulog siya nito. Sinabi ng misteryosong puting liwanag sa kanya na kailangan niya munang tumigil. Hindi niya hahayaan na mamamatay siya dito ngayon. Nawala ng malay si Baphomet sa harap ng mga misteryosong lalaki. Nalito ang dalawang lalaki sa ginawa ni Baphomet at kung bakit bigla itong nahimete. Habang natutulog ay nananaginip si Baphomet tungkol sa buhay niya sa itaas ng tower. Wala siyang ibang misyon kung hindi ang tapusin ng mga tao na dumadating sa kanyang palapag. Biglang nagbago ang panaginip niya. Sa panaginip na ito ay nasaksak siya ni Raven. Sinabihan siya ni Raven na isa lamang siyang palaka sa balon at masyado daw siyang mahina. Hindi niya ito malalaman kung nanatili siya sa kanyang tower. Biglang nagising si Baphomet sa masamang panaginip na yon. Pero hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Ang huling naaalala niya ay nasa minahan siya. Biglang may lalaking tumawag sa kanya. Sinabi ng misteryosong lalaki na naaalala na niya kung saan siya nakita nito. Siya daw ang scammer ng Century na inakala ng lahat na nag-clear sa Tower of Abyss. Tinanong siya ng lalaki kung mang-e-escam siyang muli o siya talaga ang pumatay sa magnanakaw na hunter. Madaming katanungan ang lalaki sa kanya dahil wala daw siya umanong mga records. Pero nainis si Baphomet at sinuntok ang salamin na naghihiwalay sa kinakatayuan nila. Nabasag ang salamin na sinuntok ni Baphomet at sinabi niya na kung gusto daw siya nitong makilala ay dapat unang magpakilala ito at huwag magtago sa likod ng salamin. Pumasok na nga ang misteryosong lalaki sa loob ng kwarto at tinanong si Baphomet kung kaya niya daw ba siyang patayin. Naalala ni Baphomet si Raven nang makita ang lalaki kaya bigla niya itong inatake. Pero sa isang iglap lang ay napabagsak siya nito. Nagpakilala ang lalaki. Siya si Song-on. Niya na sila ang government guild na kung tawagin ay rogue at isa siyang team manager dito. Sila ay sekretong organisasyon na nagbabante sa mga ginagawa ng mga hunter. Ang hunter na pinatay daw ni Baphomet ay ang mga hunter na hinahabol nila. Ang mga hunter na ito ay maliban sa pagnanakaw, dinudukot din nila ang ibang awaken na mga hunter katulad ng babae sa minahan. May paniniwala daw kasi na kapag napasayo ang internal organ ng awaken na hunter ay tatagal ang iyong buhay. Kaya maraming matatandang mayaman na gusto makakuha ng mga awaken na hunter. Ang ginawa daw ni Baphomet ay nakatulong sa kanila para mapigilan ang mga hunter na ito. Pero nakita nila ang sitwasyon ng mga katawan ng hunters at napagtanto nila na hindi ito maaaring magawa ng ordinaryo o bagong awaken na hunter. At dahil wala ding impormasyon sa pagkatao niya ay napagtanto nila na masyadong delikado ang mga katulad niya. Kaya habang maaga pa ay dapat nang pinuputol ang mga katulad niya. Walang magawa si Baphomet sa lalaking nasa harap niya kung hindi hintayin ang katapusan niya. Biglang tumawa na lang ang lalaki dahil sa ekspresyon ni Baphomet. Sinabi niya na kahit gusto niyang tapusin si Baphomet ay hindi niya itong pwedeng gawin. At isa pa, gusto niya ang pagkatao ni Baphomet. Inalok siya ng lalaki na maging isang hunter ng rogue. Gamitin niya daw ang kanyang talento para hamuli sa mga masasamang hunter. At pagkatapos na makumbinsi siya ng lalaki ay agad na pumunta sa hunter headquarters si Baphomet at nagpa-register. Sa pagpapa-register ay kailangan niya ng ID pero nagawa na rin ito ng paraan ng rogue. Ang kulang na lang ay ang kanyang codename na siyang hiningi naman ng babae sa kanya. Ang codename ay ginagamit ng mga hunter para itago ang kanilang personal na mga pangalan. Sa isip niya ay ito na ang kanyang pagkakataon. Pagsisisihan nila na nabigyan siya ng pagkakataon dahil gagawin niya ang lahat para lumakas. At kung sino man ang makarinig ng kanyang pangalan ay manginginig sa takot. Hindi na siya nagdalawang isip at sinabi ang kanyang magiging codename.
Baphomet. Pagtapos magpa-register ni Baphomet bilang isang hunter ay agad itong nag-hunt ng mga monster sa loob ng gate. Nasa memorya pa rin niya kung paano lumaban pero nang sinubukan niyang ilabas ang kanyang sandata ay hindi ito lumabas kaya ginamit niya na lang ang kanyang mga kamao. Pagkatapos niyang mag-hunt ay lumabas na agad siya para pag-isipan ang mga susunod na hakbang niya. Sa isip niya ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang lahat na kapangyarihan at isa lang ang naiisip niyang dahilan. Ang system. Hindi niya alam bakit palaging may hinihingi ito sa kanyang gawin simula nang nasa tower pa siya hanggang sa naging tao na siya. Habang naglalakad at nag-iisip ay biglang may tumawag sa kanya codename na Baphomet at agad naman niya itong kinagulat. Ito pala ay si Tae Young, ang isa sa mga tao ng government guild na rogue. Pinakita sa kanya na nagva-video call ang team manager na si Song On. Pinagalitan siya nito at tinanong kung bakit sa dinami-dami ng codename ay ang pangalan pa ng isang tower boss ang napili niya. Mukhang naghahanap daw siya ng atensyon. Pero hindi nakikinig si Baphomet sa sermon ni Song On sa kanya. Sinabi ni Song On na mas maraming magagalit sa kanya dahil hindi lamang sikat siya sa bansag na scammer. At kundi dahil ginamit pa niya ang pangalan ng boss na maraming hunter na ang napatay. Lalo na at lumabas na ang investigasyon ng mga hunter at napatunayan na si Hunter Raven ang siyang nakapatay kay Baphomet. Nang marinig ito ni Baphomet ay nagbago ang ekspresyon niya. Nainis na siya at sinabing wala siyang pakialam sa iba. Ang kailangan niya lang gawin ay magpalakas para wala nang masabi sa kanya ang ibang tao. Sinabi ni Song On na masusubakan nila ang pinagsasabi niya. Magkita na lang sila sa Jeju Island. At sumunod na araw nga ay pumunta na sila sa Jeju Island. Pagdating nga nila doon ay namangha si Baphomet sa nakikitang mga tanawin. Nakita niya ang dagat na dati ay sa smartphone niya lang nakikita. Tumakbo siya at lumapit sa dagat. Nakakita rin siya ng mga foreigner at nilapitan ang mga ito. Ito daw ang mga ibang mga lahi na sinasabi ng laruan niya. Bigla naman siyang hinailan ni Tae Young bago pa siya makaabala sa iba. Pinaliwanag sa kanya ni Tae Young na pumunta sila dito sa Jeju para sa isang orientation. Ito daw ay programa para tulungan ang mga baguhang hunter na masanay. Binigay na ni Tae Young sa kanya ang kanyang mga gamit. Binigay din sa kanya ang isang smartphone na ikinatuwa niya. At higit sa lahat, ang kanyang ID card na kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. At ito ay Cha Min-woo. Ito ang pangalan ng kasama niyang namatay sa pagsabog sa minahan at ito na ang gagamitin niyang pangalan simula sa araw na yon maliban sa kanyang codename na Baphomet. Pinapasok na siya ni Tae Young pero tinanong niya si Tae Young kung hindi daw ba siya sasama sa loob na yung palagi naman daw siyang nakabuntot. Nagulat si Tae Young dahil paano niya nalaman na parati siyang sinusundan. Sinabi ni Tae Young na malalaman niya ang dahilan kung bakit di na niya kailangan sumama sa orientation. At nang nagsimula nga ang orientation ay nalaman niya na ang dahilan. Ang nangangasiwa pala ng programang ito ay walang iba kung hindi si Song On. Pagkatapos ng opening ay nilapitan niya agad si Song On at tinanong kung ano ang nangyayari bakit siya nandito. Pinatahimik siya ni Song On at baka daw marinig siya ng iba. Sinabi niya na miyembro pa rin siya ng Central Hunter Management sa labas. At walang nakakaalam na tao siya ng gobyerno para magbantay sa galaw ng mga hunter. Sinabi ni Baphomet sa kanya na mukhang naloloko niya ng mabuti ang ibang mga hunter. Pero sinabi ni Song On na mas malala pa rin ang tawaging Scammer of the Century. Tingnan daw niya ang ibang mga tao, kanina pa nila pinag-uusapan ang Scammer of the Century. Pero hindi lang ito pinansin ni Baphomet. Sinabihan siya ni Song On na kung maaari ay huwag itong masyadong lumapit sa kanya at baka siya daw ay madamay sa pagiging outcast niya. Sinabi ni Baphomet na mas mabuti nga ito at nang walang manggulo sa kanya at mai-enjoy ang kanyang pagkain. Nalito si Song On sa ekspresyon na pinapakita ni Cha Min-woo. Pero sa hindi inaasahan ay may dumating na mga bisita at ito ay mga A-rank na hunter. Natarante si Song On at tinanong kung bakit sila nandito. Sinabi ng kasama niyang babae na ngayon din magsisimula ang special training ng mga A-rank. Maganda daw ito at nang makatulong at maka-impluwensya ng mabuti sa mga baguhang hunter. Sa isip ni Song On ay mabuting impluwensya nga sila sa ibang mga hunter pero maliban sa isa. Pakiramdam niya ay may di magandang mangyayari. Masayang masaya si Baphomet at handa na siyang tikman ang kanyang pagkain. Pero biglang may bumuhos ng tubig sa kanya. Nagulat ang ibang tao sa nangyari. Ang gumawa nito ay si Leon, isang A-rank hunter.
Sinabi ni Leon na gusto niyang makita kung sino ang hunter na si Baphomet pero isang ordinaryong tao lang pala ito. Inawat si Leon ng isang kasama niya at sinabi na maraming nakatingin sa kanila. Humingi siya ng paumanhin kay Cha Minwoo pero sinabi niya na mali rin ang ginawa niyang paggamit sa codename na Baphomet. Maraming kasamahan daw nila ang namatay sa mga kamay ng boss na yon kaya marami ang hindi nagustuhan sa paggamit niya ng ganitong codename. Pero walang pakialam si Cha Minwoo sa kanilang pinagsasabi at binuhos din ang basang pagkain sa kay Leon. Nabigla din ang mga nakakita sa ginawa ni Cha Minwoo habang si Song-an naman ay tila nawala sa sarili. Ikinagalit ito ni Leon pero wala pa ring pakialam si Cha Minwoo. Sinabi niya na ano daw ang masama sa paggamit niya ng codename na ito. Hindi naman mabubuhay si Baphomet kahit gamitin niya ang codename na ito. Mas lalong nagalit si Leon sa pinagsasabi niya. Dagdag pa ni Cha Minwoo ay dapat kung malakas siya at tunay na nag-aalala sa kanyang mga kasama, ay sana siya ang tumalo kay Baphomet. Hindi sila nakasagot. Sinabi din ni Cha Minwoo na siguro ay hindi sila gaano kagaling kaya hindi nila narating ang palapag ni Baphomet. Napikan na si Leon at handa nang saktan si Cha Minwoo. Kahit si Song-an ay di na alam ang gagawin. Iniisip ni Cha Minwoo kung sasanggain ba niya ang suntok o iiwas. Pero kahit ano pa daw ang piliin niya ay siguradong makakakita sila ng dugo. Pero biglang may pumihil sa kay Leon. Ito ay ang nakakabatang kapatid ni Raven. Ang pinakabatang A-rank hunter, codename Griffin. Nagalit si Leon sa pag-awat ni Griffin sa kanya. Nagsimula na ang dalawa na magtalo pero pumagitna na si Song-an para maiwasan ang gulo. Agad na kinuha ni Song-an si Cha Minwoo at umalis na bago pa lumala ang gulo. Pero bakas naman sa mukha ni Griffin ang galit at tila may pinaplano ito. Habang nasa orientation program si Cha Minwoo ay iniisip niya ang pinag-usapan nila ni Song-an. Tinanong ni Cha Minwoo si Song-an kung ano daw ba ang inaasahan niyang gawin matapos siyang bastyusan ng A-rank hunters na yon. Sinagot siya ni Song-an na kailangan niyang magpigil at magtimpi. Pigilan niya ang kanyang sarili at mag-lay low lang sa ngayon. Kahit anong gawin niya daw ngayon ay hindi niya kayang talunin ang isang A-rank at yan ang katotohanan. Lumabas si Woo Min at kumuha ng maiinom pero narinig niyang pinag-uusapan siya ng masama ng ibang mga hunter. Isa daw siyang scammer kaya paanong nakapasok siya dito. Sinuntok niya ang vending machine kaya nagulat at natakot ang mga hunter kaya umalis na lang. Biglang may lumabas na inumin sa vending machine at natuwa si Woo Min dahil nakalibre daw siya. Habang umiinom ay naalala niyang may sinabi ang mga hunter tungkol sa friendly match kaya naisip niya na pumunta at manood para maaliw. Hinamon ni Leon si Griffin sa friendly match na yon. Simple lang ang rules. Kailangan lang kunin ang asul na bandana na nakatali sa braso ng kalaban. Pisikal na lakas lang ang pwedeng gamitin bawal ang paggamit ng skills. Pumunta din si Song-an para manood. Marmaing tagahanga si Griffin lalo na sa mga kababaihan na siyang kinainis naman ni Song-an. Sinimulan na nila ang laban at makikita na nakakasabay si Leon kay Griffin. Hindi lang sa bilis kundi pati na rin sa lakas. Akala ni Leon ay maiisahan na niya si Griffin pero siya pala ang nahulog sa bitag nito. Nakuha ni Griffin ang bandana at siya ang nanalo sa kanilang laban. Pero hindi pa kontento si Griffin at sinabi na gusto pa niya ng isang laban. Tinanong siya kung sino ang gusto niyang makalaban. Walang iba kung hindi si Baphomet. Marami ang nalito dahil A-rank ang status ni Griffin habang si Baphomet ay baguhan pa lang. Pero sinabi ni Song-an na mukhang masaya ito kaya payagan na nila. Sa paraan ding ito ay malalaman nila ang gap ng A-rank at ng mga baguhan. Bibigyan nila ng partida si Baphomet. Nagsimula na nga ang laban at hindi na nagsayang ng panahon si Griffin at agad na inatake si Baphomet. Alam na ni Baphomet na balak siyang bugbugin ng kapatid ni Raven pero parang sobra na yata ito. Sinubukan ni Baphomet na umatake pero masyado siyang mabagal at tila parang pinaglalaroan lang siya ni Griffin. Pero kahit dehado at natatamaan na siya ay iba ang pakiramdam ni Baphomet. Nasisiyahan siya sa pakikipaglaban. Mas mabuti sana kung hindi siya binigyan ng partida ni Griffin para makita talaga niya ang buong lakas nito. Pero naputol ang kaligayahan ni Baphomet nang sinabi ni Griffin na itigil na nila ang laban. Wala na daw silbi ang kanilang laban. Sumang-ayon naman ang referee dahil isang friendly match lang naman ang kanilang ginawa. Pero sa isip ni Baphomet ay ayaw pa niyang matapos ito. Gustong-gusto niya pang lumaban sa malakas na katulad ni Griffin.
Naalala niya ang sinabi ni Song-on na kahit ano pa ang gawin niya ay di niya kayang talunin ang isang A-rank. Tama nga daw ito, sabi ni Baphomet, pero hanggang kailan siya kailangan magtago? Bahala na silang lahat. Nakaramdam ng matinding aura si Griffin at parang isang demon ang dadakma sa kanya. Ano kaya ang gagawin ni Baphomet sa kay Griffin at mapipigilan pa kaya niya ang kanyang sarili?